الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على الصادق الوعد الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وذكرنا ما نسينا وتب علينا ولوالدينا ولسائر المسلمين. اللهم بارك لنا في لقائنا هذه الليلة المباركة واغفر لنا وتب علينا وزدنا علما واجعلنا من هؤلاء المتقين الفائزين في الدنيا والآخرة. اللهم آمين. Mga kapatid, iniling natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na ang ating pagpupursigi sa ating pag-aaral at pananiliksik ng ating reliyong Islam, lalong-lalo na ang pag-aaral tungkol sa mga ayah sa Quran. Walang pagtitipo na katulad dito na pinag-aaralan natin ang Quran, maliban na lamang na tayo ay gawat nawa sa atin ng Allah ang ating mga mabubuting gawain. Amin. Ang ating mga mabubuting gawain at patawarin tayo sa ating mga kasalanan, dagdagan ang ating kaalaman. Mahina daw Ismail, iyan dito diyan. Wala, hindi marinig? Mahina lang, mahina. Bakit meron mahina? Diba kanina, nasubukan mo kanina, okay? Okay naman kanina. Okay? Wala naman nagreklamo. Okay, so sige, palakasin natin ng volume. Para lumakas. Increase natin yung volume. Okay, na-adjust na natin, inshallah. Ngayong mga kapatid sa Islam, ngayong gabi, inshallah, ay siguro ito yung panghuli na kukunin natin sa tafsir. Oh, saan nanggaling yan? Ito, start maganda. Mike. Yan ang talagang ano siya dito. Ganyan. Mas maganda yung start eh. Yung sa akin, di ko wala napunta. Okay, so alhamdulillah. Ano bang sinasabi ko kanina? Siguro mga kapatid, ngayong gabi, itong gabing ito ngayon ang siyang huli. Hoy, uminom lang kayo ng kape, ang ingay-ingay niyo ngayon. Ha? Anong nangyari sa inyo? Ha? Naka-charge ba sa inyo ang kape? Ha? Okay, so ngayong gabi, inshallah, ay sabi ng center, huminto ka muna sa tafsir kasi umabot na yun ng 2 months. So, balik ulit tayo inshallah sa next week ng Tauhid or Fiqh or Hadith. Titignan ko mamaya niyo kung ano yung pwede natin. I-surprise na lang natin sa inyo. Ano yung sa next week. Kaya bilang panghuli, nakuha na natin ng Qul Huwallahu Ahad, Suratul Ikhlas, nakuha na natin ng Suratul Duha, subhanallah, nakuha din natin yung iba sa mga aya sa Surat Ar-Rahman, tapos nakuha natin ang Ayatul Kursi, tapos nakuha din natin yung ibang aya tungkol sa mga katangian ng mga muttaqin, di ba? Nakuha natin yun. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Nabanggit natin yung mga muttaqin, sila yung mga taong mahal ng Allah dahil sa mga mayroon silang mga namumukod tangi na mga katangian na mga pag-uugali. Nandun yung sila ay nagbibigay sa oras na maluwag at sa oras na sila'y gipit. Tuloy-tuloy ang pagbibigay nila. Sila yung mga nakokontrol nila yung kanilang galit at kasama pati yung mga taong laging nagpapatawad sa mga taong nagkasala sa kanila. Ang dami actually ng mga sura at mga aya na nakuha na natin. Kung ito isa-isahin natin, napakalaking aral at ito ay magbibigay sa atin ng dagdag kaalaman para maging malapitin sa Allah subhanahu wa ta'ala. At bilang isang Muslim, of course, kailangan natin yan. Pero ngayon, itong gabing ito ay kukunin natin ang pinaka-importante at pinaka-mahalaga sa isang Muslim sa kanyang buhay na dapat niyang malaman, dapat niyang ma-memorize, lalong-lalo na yung bagong pasok sa Islam, lalong-lalo na ang ating mga anak, unang dapat ituro sa kanila ay ang Suratul Fatiha. Ang dapat unang ituro sa bagong pasok sa Islam ay ang Suratul Fatiha.
Ang dapat malaman, ma-memorize ng isang Muslim na nagdarasal ang Suratul Fatiha. Bakit kaya? Bakit Suratul Fatiha? Hindi matatanggap yung sala pag walang Suratul Fatiha. Very good. Hindi matatanggap ang sala pag wala ang Suratul Fatiha. Ano yung sinabi mo dito kanina? Ito ang pundisyon ng sala. Ano pa? Isa sa mga kondisyon ng sala. Arkanu sala, kasama ito, Suratul Fatiha. Very good. Ano pa? Yun lang, 3. Sa daming dahilan kung bakit 3 lang ang inyong naibigay. Yan ba ang pinainom sa inyo ng kape na 3 lang ang may bibigay ninyo? Ha? Dua? Panalangin? Kauna-unahang aya? Oho? Ha? Ito ang sinugo kay Propeta Muhammad. O, sinugo kay Propeta Muhammad na ito ay hindi binigay sa mga naunang propeta. Sa kanya lang kay Propeta Muhammad. Special, kumbaga, special, ano to? Yan yung pinag-special na surah sa stats. Ano? Special na ano? Orasan? Yan yung pinaka-mataas na surah. Pinaka-mataas, sagrado na sura. Tunghayan natin. Ano nga ba ang tungkol dito sa sura na ito? Mga kapatid, ang Suratul Fatiha, nakuha natin nung una na ang tartib ng Quran, Suratul Fatiha, Baqarah, Imran, Nisa, yung pagkakasunod-sunod niya hanggang pinakahuli ang Suratul Ikhlas, ito ay tawqifiyah. Silence tayo. Si Propeta Muhammad ang nagsabi dito. Ito yung pagka-arrange niya. Yung mga aya, ito rin yung pagka-arrange niya. Si Propeta Muhammad mismo ang nag-utos sa kanyang mga sahaba. So pag si Propeta Muhammad ipinag-utos yun na yung mula sa Allah. Kasi hindi natin pwede i-question si Propeta Muhammad kung ano yun dahil mismo ang Allah ang nag-order sa kanya. Di ba? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay hindi kailanman magsasalita na galing mismo sa sarili niya, maliban na ito lamang ay kapahintulutan at kagustuhan ng kanyang tagapaglikha. Ganon si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Wala siyang alam, nababatid niya, naibabahagi niya, nasasabi niya kung anong revelasyon na dumarating sa kanya. Ang Suratul Fatiha, sabi dito ng mga pantas, ay naibaba ito sa Makkah. Sabi ng iba, hindi sa Makkah, sa Madina. Sabi ng ibang mga pantas, hindi, nahati. Yung unang kalahati niya ay naibaba sa Madina at yung panghuli ay sa Makkah. Yung iba naman hindi. Naibaba ang Suratul Fatiha first time sa Madina at nababa ng pangalawa. Kailan na naman ito nangyari? Noong sa Madina. So 2 beses siya naipadala. Naipadala noong sa Madina, noong sila ay nasa Qibla at ito ay nabago ang kanilang Qibla. Kaya may masjid sa Madina na Masjidil Qiblatain. Kung saan nagdarasal ang mga sahaba, dumating ang aya, fawalli wajhaka satral masjidil haram. O Muhammad, baguhin ninyo ang direksyon ng inyong pagdarasal, hindi na sa Masjidil Aqsa, ngayon ay dito na sa haram. So doon daw naibaba yun, Suratul Fatiha. Hindi natin concern kung saan siya bumaba. Ang concern natin, bumaba man sa Makkah o Madina, hindi nawawala doon sa dalawang yun. Diba? Ang concern natin ay ano ang mga aral, ano ang kahalagaan, at ano ang ipinapabatid ng Suratul Fatiha sa atin, sa ating buhay. Di ba? Ganun naman ang Quran eh. Ang Quran kung ano yung aral, kung anong may dudulot, kung anong binipisyo, kung anong magpapabago siya sa buhay natin. Di ba? At ang Suratul Fatiha ay may mga pangalan ito. Hindi lang Suratul Fatiha. Una ka fi asma as Suratul Fatiha.
ليس فقط وحدة بوحدها سورة الفاتحة وإنما في أسماء. طيب يقول السورة الفاتحة إن سورة الفاتحة هي أول سورة في القرآن الكريم وبها يفتتح. May mga nagsabi din ng mga pantas na ang unang surah sa Quran ay ang Suratul Fatiha. Whereas kung isipin mo, bakit yun? Hindi ba ang unang surah sa Quran ay ang Iqra, Suratul Alaq, di ba? Sabi ng Allah kay Propeta Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. So baka taliwas siya doon. Paano mo sasabi na Suratul Fatiha? Sabi ng mga ibang pantas, na una ang Suratul Alaq, sumunod ang mga Mudaththir at Muzammil at sumunod ang Suratul Fatiha. Pang-apat. May ibang pantas na nagsabi hindi na una talaga ang Suratul Fatiha kasi doon pa lang yan na ipadala doon sa Lawhil Mahfud. Sa Lahul Mahfud nauna siya. Subhanallah. Pero sa lupa, nauna yung Iqra. So, nakakamangha, di ba? Nauna siya sa suratul ang surah na ito ay doon sa Lawhil Mahfud. Ibig sabihin mga kapatid, ganito kahalaga ang surah na ito. Lianna hadhihi surah hiya a'zamu surah fil Quran. Kung ano ang pinakasagrado at dakila na surah sa Quran ay ang Suratul Fatiha. Bakit kaya? Hoy, mga marites, bakit kaya? Ha? Ang grabe ng pag-usap-usap niyong dalawa dyan. Ha? Bakit? Dahil itong Surah Al-Fatiha hindi ito naipadala sa mga naunang propeta. Special kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sipin niyo kung gaano siya kahalaga. Allahu Akbar. Wallahi sana maibahagi natin lahat, mai-share natin lahat kung ano nandito. Kulang tayo sa oras, kulang tayo sa kaalaman, kulang tayo sa pag-explaina, kulang tayo sa lahat. So, wama tawfiqi illa billah. Kung ano lang ang ibibigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang tawfiq sa atin. Waradat al-adid min al-ahadith an-nabawiyya syarifa allati tubayyin fadluha. Maraming nabanggit sa hadith ang patungkol sa kahigtan ng sura na ito. Nakakaiba sa mga ibang mga sura. Fahiya a'zamu suwar min al-Qur'anil Karim. Ito daw ang pinakadakilang sura sa Quran. Wahiya nurun azim. Ito ay liwanag na napakadakila. Allahu Akbar. Ya Allah, anong liwanag sa Fatiha? Wallahi mga kapatid, kung tutuhanin natin ang Fatiha na ito, laking dulot ito sa puso't isipan ng Muslim kung ito'y kanyang mamanmanan, isa sa gawa, isa sa buhay, at talagang isa sa kilos. Bakit? Nurun azim, hatta annahu la salata liman lam yaqra bi suratil Fatiha. Nabanggit mo kanina, dahil walang sala, walang saysay, na ikaw ay magdarasal na hindi mo babasahin ng suratul Fatiha. Di ba? Nabigla ako dito ako ng mga sa kapatid natin na si Jibril. Ustad, hindi pa ako nag-Muslim na i-memorize ko na yan. Masya Allah. Sana all. Sana ganun yung lahat ng bago mag-Muslim. Alam na nila muna yun. Diba? Mga pangitain yun, mga kapatid, wallahi. At namangha ako sa mga nagmum-Muslim na bago pa lang pasok sa Islam. Yung 13, 14 years old na lagi nakikipag-text sa akin ngayon. Sabi niya, Ustad, na-immerse ko na po ang Fatiha. Maski yun lang muna, nahirapan po kasi ako. Sabi ko, unahin mo yan. Yan lang muna yan. Alam mo, nakakaano ng puso yun eh. Dahil isang bata na 14 years old na Kristiyano, na siya lang ang nag-Muslim sa kanilang bahay. Tapos, ang daming mga kamusliman sa buong mundo na hindi natin naituturo ang Suratul Fatiha sa ating mga anak. Ni mismo ang ating mga anak, hindi sila nagtatanong, Itay, Ina, turuan niyo ako ng Suratul Fatiha. Makikita mo sa isang Kristiyano na musmus ang edad, na binigyan ng Allah ng gabay, na siya ang gusto niyang matutunan ng Suratul Fatiha. Kung sino talaga ang gagabayan ng Allah, walang makakapagpigil.
Ya Allah, ipadama sa aming puso at isipan ng ano ang nandito sa Suratul Fatiha na ito. Aydan, fafi tuqrafi sab'ata asyara raka'atan fi kulli yawm. Ganito to kahalaga. Binabasa natin ito ng 17 times in a day. Di ba? Yun lang yung sa faraid. Yun lang yung sa sala. Wala pa doon yung sunnah. So, ganun siya kahalaga. Ang Suratul Fatiha. At hindi lang yun. Mismo ang Allah ang pumili dito sa mga umma ni Propeta Muhammad. Sa mga huling panahon na hindi pinagkaloob sa mga naunang propeta. Nasaan tayo para hindi pahalagaan ang patungkol dito sa Suratul Fatiha? Wa aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Idzan aidan ismu Suratul Fatiha madha? Anong sinabi ko? Fatihatil Kitab. Ha? Hindi. Anong sinabi ko kanina? Bi Fatihatil Kitab. Tama. Fatiha pangbungad, di ba? Fatiha. Ano? Fatihatil Kitab. Pangalan niya, Fatihatil Kitab. Pambungad. Wallahi mga kapatid, tunghayan natin anong yung mga nandito. At nasabi rin, warada fi hadithin sahih, wa biha yurqi al-marid. Ang sino mang may sakit, ang sino mang may nararamdaman, ang sino mang may pinagdadaanan, ang sino mang nalulumbay, nalulungkot, nabibigo, nawawalan ng pag-asa. Ito ang gamot, bro. Shifa. Ano sinabi ng Allah sa Quran? وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ. Subhanallah. Ibinaba namin ang Quran na maliban na ito ay gabay mula sa Allah at ito rin ay siyang lunas sa mga sangkatauhan o sa mga mananampalataya. Ang Suratul Fatiha. Biidhnillahi ta'ala wa qila annaha tujma'u ma'na ayatil Qur'anil Karim kulluha. Buuin mo ang Quran. Nasaan yung Quran? Kung may Quran ngayon, ha, bro, buuin mo lahat ang Quran na ito. Tujma' kullu hadhil Quran al-ma'ani wal qisas wat tauhid wal aqidah was syariah wal imanu billah wal arkanul Islam, wal arkanul iman, wal imanu billah, bil qada wal qadar, kullu mawjud huna. Nandito lahat. Yung mga nabanggit natin, ang paniniwala na alimang haligi ng Islam, ang 6 na haligi ng pananampalataya, pati yung imanu bil qadar, pati yung aqidah, pati yung tauhid, wa anwa'u tauhid al-rububiyyah, lahat nandito. Bago natin kunin, patunayan mo muna, Ustad, yung sinasabi mo kasi baka makalimutan ko rin. Okay. Una, sinabi natin patungkol sa aqidah. Ano ang ugnayan ng aqidah dito sa Suratul Fatiha? Sige nga, gumising kayo, patunayan nyo na uminom kayo ng kape. Diyan makikita. Di ba? Aqidah. Paninindigan. Pananampalataya. Di ba? Ano ang nandito na ugnayan niya? Sifat ng Allah. Ustad. Kaya kita pala. Al-aqidah, pananampalataya, paninindigan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ang Allah, ang aqidah ko na lahat ng hamd, lahat ng papuri, luwalhati, pasasalamat, lahat ng anumang kabutihan, inaalay lang sa Allah, aqidah, at Rabbul Alamin, aqidah, na siya ang sandigan at siya ang nangangasiwa
sa lahat ng sanlibutan. Sa labas ng sanlibutan, nakita ng tao, hindi nakita ng tao. Lahat ng mga uri ng nilalang na ngayon, wallahi, marami pa tayong hindi natutuklasan at hindi nakita at hindi narinig, na ngayon palang natutuklasan ng sensya. Pero sinabi na ng Quran, lianna Rabbul Alamin laysa faqat mukhassas bid dunya wa innama mukhassas bi sab'i samawati wal ard wal kawakib kullaha, lahat ng universe. Itong sinasabi ng mga scientists na na-discover nila na Mars, Jupiter, Saturn, Pluto, whatever they call it, wala pa yan. Nakatiting lang yan sa kaalaman ng siyensya. Mayroon pang pinakamalawak. Natatandaan ko nung 10 years, 12 years ago, mayroon silang na-discover na there is a new Earth. Mayroon daw bagong Earth ngayon, na kasing tulad ng Earth. Natuklasan at nakita nila ng mga scientist. Subhanallah. Allahu Akbar. Ang isang mundo, gawin mong 3.1 million Earth. Kakasya yun sa isang araw. Itong araw na nakikita natin. Araw lang yun. Isa lang planeta yun. Nasaan pa yung mga Milky Ways? Nasaan pa yung mga stars na hindi pa alam at hindi alam ng alam na kung anong mga pangalan nito? Allahu Akbar. Lagi tayo nagdarasal. Allahu Akbar. Akidah. Nandito rin daw yung tauhid. Anong tauhid? Tauhidul rububiyah wa tauhidul uluhiyah wa tauhidul asma' wa sifat mawjudin fi surat al-Fatiha. Naam kulluha mawjud. Tauhidul rububiyah. Aina najid at-tauhidul rububiyah? Ha? Nasaan dito? Tauhidul rububiyah. Rabbil Alamin. Ar-Rabb, nangangasiwa, tagapaglikha, tagapanustos, na nag-iisa. Sino? Ang Allah. Nandiyan yung Tauhid ar-Rububiyah. Tauhidul Uluhiyah ay makna ish. Maknahu annaka ta'bud lillah biwahdaniyati. Ang pagsamba sa Allah na nag-iisa. Saan dito makikita? Ha? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ikaw lang ang nag-iisa, ya Allah, na aming sinasamba. Pinupuri at niluluwalhati. Anong pagsamba? Pagsamba ng 5 beses isang araw. Ano pa? Ang aming pag-aayuno, sa'yo lang. Ano? Ang pagbibigay ng zakah para sa'yo. Ang hajj, ang umrah. Lahat ng mga uri ng pagsamba na ritual, sa'yo lang, ya Allah. Iyyaka na'budu. You alone, you worship. You alone, we worship. And you alone, subhanallah, al-isti'ana. Wala kang hihilingan ng anumang pangangailangan mo at walang makakaresolba maliban sa siya ang lumikha sa iyo. Hindi mariresolba ni Jesucristo, hindi mariresolba ni Propeta Muhammad, hindi mariresolba ni pare, ng magulang mo, ng mahal mo sa buhay, ng siyota mo, nagugma ka, nabuang ka, walang makaresolve dyan. Huwag kang mag-ano sa tao na siya ang makakasolve. Wallahi, Ustad, walang makakasolve dito. Ikaw lang. Astaghfirullah. Huwag mo yan sabihin. Haram yan, bro. Ay, sorry, nga pala, nagkamali ako. Ang Allah. Minsan hindi natin namamalayan. Dahil sa pagkagipit natin, dahil sa kakulangan ng ating pananampalataya, dahil nagkulang na ang ating koneksyon sa Allah, nananalig na tayo sa ibang mga tao na sila lang ang makakasolve ng ating mga problema at mga dying. Tauhidul uluhiyah wal asma' wa sifat. Wain al asma' wa sifat? Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya Rabb. Tignan niyo ang kahigtan ng Suratul Fatiha. Nandito ang pangalan ng Allah
At nandito ang pangalan na Rahman ar-Rahim. Tatlong mga pangalan na namumukod tangi lamang sa Allah, ang tunay na nag-iisang Diyos. Di ba, bro? Okay, nakuha na natin pala yan. So, nasaan yung sinasabi mong Arkanul Islam al-Khamsa? Umepekto na yung kape na ininom mo. So, harto. Nasaan yung Khamsa? Arkanul Islam al-Khamsa. We najiduna fi suratul Fatiha. Ash-shahadatu an la ilaha illallah was-salah was-saum wal-hajj wal-zakah. Nasaan yan? Dito pa rin sa Iyaka na'bud. Di ba? Lahat ito pagsamba. Dito lahat makukuha mo. Akida, yung paninindigan sa Yawmul Qiyamah, wal Malik, al-Mudabbir, fi Yawmiddin, araw ng paghuhusga. Magparaya ka karon bay, sige, unsay imong buhaton karon diri sa mundo, sige ka magkuan sa imong kinabuhi. Lahat mo gamitin dito. May oras din ikaw, uhusgahan ka sa ginawa mo. Mabuti o masama. Arkan al-iman, as-sitta. Aina najiduhuna. Al-imanu billah mawjud li'annana nahnu nu'minu billah. Maliki yawmiddin, alaysa hunaka yawmuddin huwa yawmul qiyamah, araw ng paglilitis at araw ng pagkabuhay muli, araw na forever, na kung saan naniniwala tayo na may mga anghel ang Allah, imanu billah, na sila at imanu bil malaika na sumusulat ng ating mga gawain, na ito ipapakita sa atin doon sa araw ng paghukom. War rusul, ayna al imanu bir rusul huna? Qila ba'dul ulama fassaru siratal ladzina an'amta alaihim, ang daan na yaong sila na binigyan mo ng kalugod-lugod at minahal mo, na binigyan mo ng tamang gabay at landas, na sila yung mga propeta. Wal malaika yadkhuluna huna fi yawmiddin. Wal malaikata wal kutub. Wa aina al kutub? Hoy, gumising kayo. Nasaan dito ang kutub? Wala namang kutub diha, ustad. Very good. Kung titignan mo yung lalim ng ibig sabihin ng suratul Fatiha, ito na yung kutub, ito na yung Quran, ito na yung paniniwala, lahat nandito. Kaya mga kapatid, sinabi ng mga pantas, wallahi, ang lahat ng patungkol sa Islam, ang lahat ng patungkol sa Quran, manmanan ninyo, dagdagan natin, pag-aralan natin. Wallahi, tinafsir ito ng mga ibang pantas, 1 linggo hindi nila matapos-tapos. Suratul Fatiha lang. Tayo kaliwali, 1 oras, sige lang, mamaya inom tayo ng kape, kain tayo ng Bukhari, tapos na kay Ustad. Napakadali lang naman eh. Nasaan tayo sa kalingkingan ng kaalaman ng mga nauna? Ha? Kulang. Alhamdu, kasi maksus, alif wal lam, alhamdu, para lang sa Allah. Alhamdul, para lang naman sa Allah lang talaga. Hindi ka maghamdu Muhammad, hamdu Israfil. Hindi, alhamdu alatul lillah. Asma'ullah wallah, walladhi akthara bihadal ism. Kaya ang Muslim, anuman ang pinagdadaanan niya, lahat, alhamdulillah. Solve na ang lahat. Ngayon, so, ano yung mga ibang nabanggit na mga pangalan niya, Ustad, sa Suratul Fatiha? Tunghayan natin. Tasmiyatu Suratul Fatiha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yuhaddidu asma as-suwar as-sahabatu al-kiram inda kitabatiha. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam, siya mismo ang nagbibigay sa mga sahaba na ito ang pangalan ng sura na ito. At dito nyo ito ilagay. At dito ito ilagay itong aya. Hadhil asma tawqifiyah. Nakuha na natin. Tawqifiyah, di ba? Ibig sabihin ng tawqifiyah, silence na tayo. Nandito may sa Quran, Suratul Muhammad, Suratul Nuh. Di ba? Ako tinanong ko, bakit wala Suratul Adam? Dapat si Adam kasi siya ang unang bashar. Bakit ko itatanong yun? Mabuang ako. Yun ang gusto ng Allah. Yun ang gusto na ginawa ni Propeta Muhammad. Pangpapanghimo masukan mo. Katulad ng mga taong mabuang na sila na nasaan daw paano umakyat si Allah sa taas. Kino-question nila. How did Allah ascended to the heaven where He is the big? Tamo yung mga pagkukuan-kuan nila. Mabuang nagyud sila. Diha. Dapat na tawqiyah ka, bro. Wallahi surrender. Ano bang Islam? Istislamu lillah biwahdaniyati. Pagsuko, pagtalima, pagtanggap. Paano siya nagmaitaas? Yaliko bijalalihi. Siya lang. Tapos ikaw ito usisa mo, hindi mo usisain ng sarili mo, hindi ka nakakapagdasal ng Fajr sa masjid. Okay. Lihada al-ism, yaqulu, waqad tasmiyatu hadhihi surah bihasbil mawdu' alladhi tatahaddathu anhu. Of course, nabanggit ito na sinabi na Suratul Fatiha kasi nababagay kung ano siya. Nababagay Suratul Fatiha dahil dito siya bubuksan ang kitab. The first lesson, the first chapter, the first you will see in the Holy Quran is the Suratul Fatiha. O di ba? Nababagay lang. Sabi ni Quad Brother, pambungad. Pangalawa, sabi dito, Al-Fatiha bihadal ism liiftitahil Quran, para pagbuksan ng Quran. Biha, waqad waradat iddatul asma' lihadhihi surah al-azima aidan. At bukod pa dito, mayroon pang namumukod tangi na mga pangalan ng Quran, ng surah Al-Fatiha. Bukod pa sa sinabi natin. Ano ang katulad niya? Suratul Fatiha bi asma'ihi, sumiyat Suratul Fatiha bil adidil asma, kullul ism minha yadullu ala fadli wa manzilati laha wa yudhkar min asma ma ya'ti. Ito ang dahilan ng mga ibang mga pangalan na tatawagin sa Quran ng Suratul Fatiha. Nakuha na natin yung Fatiha, Suratul Fatiha, Fatihatul Kitab. Pangalawa ay Ummul Quran. Masya Allah. Walimada sumiya Ummul Quran? As-sababu dhalik limada sumiyat Ummul Quran wa qad waradat ismu Ummul Quran li Suratul Fatiha fi ahadithin sahiha waradat anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kasi nabanggit sa mga hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya na hadal kitab huwa Ummul Quran. As-Suratul Fatiha huwa Ummul Quran. Waradat fil hadith mufaqat wa hadith wahid. Nabanggit sa mga hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, mismo si Propeta ang nagsabi. At kung bakit? Nababagay nga ang Ummul Quran, nanay, magulang ng Quran. Ang alin? Ang Suratul Fatiha. Kasi kung iisa-isahin natin, anong lahat na nandito sa Quran? Nandito lahat sa Suratul Fatiha. Pangalawa, sumya sab'ul mathani. Wa ma ma'na sab'ul mathani? Qila annaha sumiyat kadhalik li'annaha tuthna fi salawat. Tinawag ito na sab'ul mathani, 7 mga mathna o tuthna, ibig sabihin yung papuri. Lahat ito papuri. Lahat ito paghiling sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagpuri, pagluwalhati, paghiling, dua, lahat sa Allah. At ito kung bakit tayo dito nabubuhay sa mundo. Nabubuhay ka dito sa mundo, sumamba, humiling. Di ba? Kung hindi ka humihiling, sino ang Diyos mo? Sino ang hilingan mo? Tao ka, mahina ka, dapat kang humiling, dapat kang manalangin. Kanino? Sa tunay na Diyos na nag-iisa.
At sinabi rito, Ummul Quran li Surat al-Fatiha fi ahadithin sahiha. At sinabi dito sa sab'u mathani fi salawat dahil ito ay binabasa lagi sa ating mga sala. Fatukra fi kulli rak'atin min rakaat. Kasama ito. May aya sa Quran, hindi lang sa hadith. Wa anzalna ilayka sab'al mathani. Sab'al mathani wal Qur'anil azim. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ibinaba namin sa iyo, O Muhammad, ang sab'ul mathani, ang suratul Fatiha, tignan nyo, ginawa ng Allah na espesifiko. O Muhammad, ang paka-specific na sab'ul mathani, itong suratul Fatiha, pagkatapos, wal Qur'anil azim, at ang Qur'an na salita ng iyong Panginoon. Al-azim, na tunay na pinakadakila. So, bitaksis, nabanggit mismo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang sab'ul mathani. Sab'ul mathani, ibig sabihin, papuri, paluwalhati, pagsamba, paghiling, lahat sa Allah. Walang pwedeng dapat mong hilingan. Sinabi rin ito na surah as-salah. Bakit surah as-salah? Of course. Hindi tanggap ang salam mo pag hindi mo ito binasa. Alam mo, may nagsabi na pantas, hindi katanggap na Muslim pag hindi mo ito na-memorize. Paano magsala kung hindi na-memorize ang Ustad? Yun ang dalil niya. Muslim ka, paano ka magdarasal? Pwede ba na magdasal ka na Muslim na minsan may nagtanong sa akin, sabi niya, Ustad, gahi kaayo na siyang memorize kay Arabic man. Kapoy gyud kaayo kay Bisaya man ko, di ko ma-pronounce kaayo. Na pwede Ustad sa Tagalog na lang kay alimbawa binasa ko yung Tagalog niya, na-memorize ko Ustad, ang ganda-ganda. Anong nandoon sa Tagalog? Sabi niya, ang lahat ng papuri luwalhati sa Allah, ang Panginoon ng sanlibutan, ang mahabagin at maawain. Pwede ko bang basahin ng ganun yun? Ha? Bisaya, Ustad. Kayo mismo. Oo, kung Bisaya pa. Ha? Oh, meron na tayong biktima dito. Nung bago daw siya pumasok sa Islam, hindi niya ito na-memorize, yun ang binabasa mo. Masya Allah, Tagalog na Tagalog. Pero later on, natuklasan mo, hindi pala yun. Dapat Arabic. Dapat Arabic. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kaya suratu Salah. Sinabi rin ito na suratu Ummul Kitab. Surah Ummul Kitab. Bakit hindi nasabi na surah Abul Kitab? Bakit Ha? Al-Um, nanay. Ito ay surah, kabanata, nanay ng kitab. Bakit hindi pwede sabing tatay ng kitab? Di ba yung tatay mas malakas, mas ma-influensya? Ano ang pagkaiba ng nanay at tatay sa bahay? Ilaw ng tahanan yung nanay. Oo, ilaw ng tahanan ng nanay. Ano yung tatay? Haligi ng tahanan. Masya Allah, mga nagsilabasan, kuro-kuro nyo lang yan. Saan nyo yan ako? Saan ang dalil ninyo? Ha? Okay yun, ha? Tagapatay daw ng ilaw yung tatay. Bakit kailangan papatay ng ilaw ng tatay ang ilaw sa bahay? Ha? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Suratul Raqiyah. Masya Allah, ito rin yung pangalan niya, oh. Suratul Raqiyah. Ano yung Suratul Raqiyah? Mama na Suratul Raqiyah? Ha? Faqad waradat aidan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna
annahu aqarra li ashabi indama arqaw ba'duhum bi suratil Fatiha. Ito mga kapatid, sa totoo lang, na-experience ko to. Kung sino yung may sakit, pati sa baso, basahin mo ng 7 beses suratul Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Hindi lang yung binabasa mo na ganun lang. Ramdamin mo. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Manmanan mo. Ano ibig sabihin nun? Maliki Yawmiddin. Siya ang makapangyarihan sa araw ng paghukom. Iyaka na'bud. Wala kaming sinasamba maliban sa iyo. Iyaka nasta'in. Ikaw lang hihilingan namin ng tulong. Hindi ang doktor, hindi ang kahit sinong tao. Ikaw lang, aming Panginoon. So nasa sayo lahat. Isti'ana, wal istighatha, wat talab, kullu shay alladhina tatlubuna al-insan huna fid dunya, sa Allah lang. So doon, gamot talaga ito bro, wallahi. Sinong may sakit sa ulo, kung saan sa masakit mo dito, basahin mo lang ito, suratul Fatiha, ramdamin nyo talaga bro, wallahi. And I'm talking about my experience. Sinabi din ito, suratul Hamd. So anong suratul Hamd? Ha? Paano ka magpasalamat sa Allah, kapatid na Daud? Paano tayo magpasalamat sa Allah? How do you thank Allah? Paano ka nagpapasalamat sa Allah? Ha? Ganun lang, Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Pagbanggit sa kanyang pangalan. Aha, ganun lang, pagbanggit sa pangalan niya, pagsabi ng Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mga kapatid, asyukur lillah yatakawwanu ala ba'dil ma'ani aqsam minal kalimat minal ulama. Asyukru bil lisan, wasyukru bil qalb, wasyukru bil jawarih. Pagpapasalamat ng dila. Sabihin mo, Alhamdulillah. Salamat ya Allah. Asyukru lillah. Al-qalb. Pagpapasalamat ng puso. Paano magpasalamat ang puso? Ha? Paano magpasalamat ang puso? Ang pagpapasalamat ng puso ay ikaw ay naging kontento sa ano ang ibinigay sa iyo ng Allah. Ang pagpapasalamat ng puso, anuman ang problema, anuman ang pahirap, ang puso mo ay papairalin mo na gagawin mo siyang malinis, na magiging dalisay, na ito ay tanggap mo kung ano ang ibinigay sa iyo ng iyong Panginoon. Ang pagpapasalamat ng puso, makita mo ang mga magagandang tanawin, ang puso mo makakaramdam. Alam mo, nung bata ko, sabi ko, bakit itong mga ulama sinasabi nila puso? Puso sa puso. So, ikhlas na kailangan na sa puso. So, simba na kailangan na puso. So, sambayang langon, puso, puso, puso. Sabi ko sa sarili ko, ano itong puso? Anong nandito? Hindi ko naman ito nararamdaman. Tinanong ko dati sa doktor, bakit dok, ano ba kaihalagaan ng puso mo? Sabi niya, ang puso mo, siya ang kumbaga, yan yung monitor ng katawan mo, yan yung makina, sa kutsi, yan ang makina. Yan ang nakakaramdam, yan ang umiiyak, yan ang nakakasaya. Paano yun? Pag masaya ko, ito yung dila ko, tumatawa ko. Hindi tumatawa ang puso ko. Maliit ka pa, dong. Gamay pa ka, marami ka pang kakainin, batang-bata ka pa, pag lumaki ka na. Ngayon, tigulang na. Ang puso talaga ang umiiral, bro. Pag may nag-aaway, pag may nangyari, maski wala kang ginawa, ang puso mo ang tumitibok. Dug, 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 bilis-bilis. Pag nakita mo yung gusto mo, hindi mo alam bakit ang puso mo ang bilis-bilis. Oy, naramdaman nyo yun? Sino ang manhid sa inyo? Di ba? Ano ba ito? Bakit ito tumitibok? Kaya, kapag tumibok ang puso, wala ka nang magagawa, bro. Yun na yun. Ang puso pa rin ang umiiral. Puso rin ang umiiyak.
Oy, bawal, huwag kayo dito maghugot-hugot. Ang pinag-uusapan natin dito, Kuy, gaano kahalaga ang puso. Ito talagang umiiral, bro, wallahi. Magiging masaya ka, saan mo mararamdaman? Sa puso. Di ba? Magiging malungkot ka, unang makakaramdam puso mo. Lalo may mga sakit sa puso, may naramdaman siya na napakabigat na problema. Ado. Anong nangyari sa'yo? Bakit ado? Sabi ka, la ilaha illallah. Tawagin natin ang Allah. Allahu Akbar, ya Allah. Tulungan mo ako. Huwag yung adu-adu. Ibig sabihin ito ang nasasaktan. Nadelikado gyapon, bro. Pag sobra kang excited na, minsan puso ospital, hindi makayanan. So, kailangan pala laging nasa gitna. Yes. Minsan, yung mga cardiac arrest, la qadar Allah, protektahan nawa tayo ng Allah. Hindi natin alam kung sino sa atin ang mamamatay na may cardiac arrest. Mabuti ngayon ang pag-ano niya. Dito nakikita niyo mismo dito sa Facebook, sa TV. Ang saya-saya, kumakain sila tapos na heart attack, wala na. Mayroon naman natulog, tapos siguro ang dami-daming mga problema niya, hindi na kayanan, nakatulog, hindi na nakagising. Napakahalaga ng puso. Walidhalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allahu Akbar. Katotohanan, siya ang Allah, hindi niya tinitignan ano ang magandang pangangatawan ninyo, pananamit ninyo. Tinitignan ng Allah ano ang nasa inyong mga puso. Ang problema, walang nakakaalam kung sino at ano ang nandito sa puso. Di ba? Ang Allah lang. Pati ang mga anghel, hindi niya alam. Hindi nila alam. Kaya may maraming mga doble ang mukha. Nakakala mo kasama mo, kaibigan mo, yun pala dito sa puso niya, ambot, bakit buhay ka pa? Di ba? Puso talaga, bro, ang pinapairal. Kaya, wallahi, ang puso natin, dito natin, papairalin. Okay, so ito lamang yung mga nasabi ng mga ibang mga pangalan, hindi lang ito, marami pa. Ang tungkol na nabanggit dito sa mga pangalan ng Suratul Fatiha. Mga kapatid, ang Suratul Fatiha, ang kahalagaan nito sa ating buhay, dito nakasalalay ang ating dasal. Kaya kinakailangan dapat itong ma-memorize ng kahit sinong bawat isa sa atin. Ang Suratul Fatiha. Pinakasagrado, kung ano ang pinaka-azim, kung ano ang pinakadakila dito sa Suratul Fatiha, dito sa Quran, makikita mo dito sa Surah Al-Fatiha. Wahiya Fatihatul Kitab, wa Umul Quran, wa Suratul Salah, wa Suratul Kitab, wa Suratul Al-Ruqiyya, wa Suratul Hamd. Lahat nandiyan. Puntahan natin ang Surah Al-Fatiha. Basahin natin, mga kapatid. Sabayan ninyo ako para makuha natin ang habag at awa ng Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim.
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Itong mad dito sa bod ay 6 na haraka. Waladdallin. Mali yung mga nagsasabing waladdallin. Dire-diretso. Nakita nyo ito, itong ganito na ganyan, may ganyan. Ibig sabihin 6. At huwag nyo itong basahin na dal. Hindi siya dal. Siya ay bod. Ang tamang pagbigkas ng bod, itong dila mo, ilalagay mo doon sa itaas sa gilid ng iyong dila. Ngala-ngala. Diyan. Waladda. Tamo, yung dila mo, itaas mo siya doon, waladda. Ang gandang pagka-pronounce. Yun ang tamang pagkakuha niya. Waladdallin. Wag mo siya i-open na diretso na hindi siya pupunta doon. Yung iba, waladdallin. Mali. Okay mga kapatid, nagsimula mismo ang Allah. Teka lang, may nagsabi, ang basmala ba ay kasama ito sa Suratul Fatiha o hindi? Ano yung basmala? Ito, Bismillah. Yan ang basmala. Ang basmala, Bismillahirrahmanirrahim, kasama daw ba ito sa Suratul Fatiha o hindi? Kasama. Itaas ang nagsabing kasama. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, kasama ha. Sino ang nagsabing hindi kasama? Itaas ang kamay. Saan ka, Abdurrahman? Hindi ko nakita, tinas mo kamay. Ha? Walang balimbing. Saan ka? Sa una? Ha? Bakit ganun? Dili na siya pwede bay. Ha? Ha? Alam mo, isa lang sa mga pantas, si Hasan al-Basri, o ilan lang sa mga ibang mga pantas, na nagsabi sila na kasama ang basmala dito sa Fatiha. Pero karamihan sa mga pantas, ibig sabihin yung jumhurul ulama, bi'ittifaqi jumhurul ulama, qalu anna hadal basmala laysa dakhil fi suratul Fatiha. Hindi daw kasama ang basmala sa suratul Fatiha. Kasi ang sura o basmala, hadihi al-aya mustaqilla ayatun min al-Quran. Ito daw ang aya na ito ay independent na isa lamang siyang aya sa Quran. Na kung saan ito ay sasabihin halos lahat sa lahat ng sura ng Quran. Di ba? Tignan yung Suratul Baqarah. Bago mag-angyar ang Suratul Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dhalikal Kitabu la rayba fi. Saan mo makikita ang Bismillahirrahmanirrahim? Sa Suratul Ad-Duha, Bismillahirrahmanirrahim, Wad-duha wal-layli idha saja. Yun, makikita mo rin. Suratul Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. So, lahat itong surat ng basmala ay makikita halos lahat sa kabanata ng Quran na doon pa sa panimula. Maliban na lamang sa Suratul Taubah, sa Suratul Bara. Bakit? Bakit? Ha? Oo. Kasi nga sinasabi natin na aya, isa lamang itong independent ng aya doon kaysa wa innahu minal Sulaymani bismillahirrahmanirrahim. Nabanggit yun, na ito ay kay Sulaiman, nung nagsulat si Sulaiman na ibigay ito doon sa babae kay Balkis na nagsulat siya. Sinulat ang bismillahirrahmanirrahim. Nabanggit siya, kasi nga, kasama. Kaya nga, ang usapin natin ngayon dito, ito ba ay kasama sa Fatiha? Hindi. Dalil. Pinakadalil din dyan, bakit daw si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
pag nagdarasal ng Maghrib, Fajr at saka Subo, minsan lang niya nabanggit na may nagkaroon ng Bismillahirrahmanirrahim. Pero alos karamihan, 98-99% ng kanyang pagdarasal, ang Bismillahirrahmanirrahim pag nagfatiha siya, la yujahir. Ibig sabihin, hindi mabibigkas ng malakas. Sasabihin lang niya, Bismillahirrahmanirrahim. Tapos, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim. Diba? Maliki Yawmiddin. Allahu Akbar. Si Propeta Muhammad, siya yun. So, ibig sabihin, kung kasama ang Bismillahirrahmanirrahim, pag nagbabasa siya, dapat sinasama na niya. Na naririnig. So, ang khilaf ng mga pantas dito sa pagbasa ng Suratul Fatiha na ang basmala ay kailangan para makaiwas ka ng bid'a o anumang pabago, although may khilaf dito ang mga ulama, may nagsabi na kailangan basahin siya, mayroong kasamang hindi. Ang sinabi nila, basahin mo lang na hindi malakas. Silent mo lang. Tapos, kung sa babasahin mo yung sunod, Alhamdulillah Rabbil Alamin, malakas na. So, ibig sabihin, nakuha natin ang dahilan kung bakit hindi siya naging kasama kasi yun nga nakikita sa mga iba. Ngayon, oo. Ang problema, oras na tayo ay maghiwa-hiwalay. Hindi natin nasimulan. Hindi natin nasimulan ang Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sayang, baka mapuspo natin yung next week na mag-fiqh tayo ul hadith. Anyway, inshallah, hindi ko na ito buburahin. Next week, kukunin natin tafsir nito lahat. Paisa-isahin natin. Kasi ang nakuha natin dito yung sinabi ni brother na panimula lang, pambungad. Di ba? So yung pambungad natin, kulang pa yan sa mga pambungad na totoo ang patungkol dito sa surah. Inshallah, iisa-isahin natin yan. At sa lahat ng mga taga-sumusubaybay po, inshallah sa next week, kung mayroon pang ibibigay sa atin ng Allah na buhay, itatafsir natin dito na isa-isa at halaga ng patungkol dito. Subhanakallahumma wa bihamdik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.